Sa San Jose del Monte sa Bulacan, sila talaga ang hari ng kalsada. Kaya naman taon-taon, meron silang karera para sa tatanghaling hari ng toda. Hindi mga kotse, SUV o truck ang maglalabanan sa off-road racing sa Barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan. Kundi mga tricycle. Sa kanila kasing pista, kikilalanin ang pinakakilabot ng toda o ang kanilang Tricycle Operators and Drivers Association sa taunang Off-Road Tricycle Competition. First time ko po makapanood. Sayang. Gagaling ng mga riders. Ang pinakamabilis na makatatapos ng karera, tatanghaling kampyon at mag-uuwi ng 15,000 pesos. Pero ang road to 15K, hindi raw madali. Ang kanila kasing racetrack, may mga hukay at rampa na paahon at palusong ang ilang bahagi kung hindi alikabok. Putik ang kalaban. Tatakbuhin po ng mga lalahok, 3 kilometers na paikot. Bawat isa pong tricycle ay iikot at oorasan. Kung sino po ang pinakamabilis, siya po ang papasok. Pwede pong sumali is basta po motor na may sidecar. Sino kaya ang kikilalaning hari ng toda? Sa simula ng karera, 21 ang kumasa, kabilang na ang defending champion na si Robert. 2019, first place po. Champion din po ako 2023. Ito po naman po yung 2002, champion din po ako off-road challenge tricycle din po. Tapos ito po yung 5th place 2016. Pinambabayad ko rin po ng ulugan ng bahay, bili ng kuryente, tubig. Pag may natira, bili ng bigas. Ang lamang daw ni Robert ang mahigit 2 dekadang experience niya sa pamamasada ng tricycle. 1,002 po ako nagsimulang bumiyahe. 3 pesos pa lang po ang pamasahe ng isang pasahero. Tapos ngayon po? 12 pesos po. At para masiguradong nasa kondisyon, 2 oras kada araw daw siya kung mag-ensayo. Minamaster ko lang po yung dating race na dinadaanan namin. Kung saan po yung delikado, tinatandaan ko lang po. Yung pong skill ko po na yun, dati pa po yun, nung ako'y binata pa. Hanggang dito ng tao po kasi talaga yung nililipad ng tricycle na ginagamit ko pala. Pero paglilinaw ni Robert, sa racetrack lang daw siya kaskasero. Pagka po pampasahero naman po yung ginagamit ko, sakto lang po yung pagpapatakbo. Ang 65 anyos naman na si Tatay Lakay, patutunayan daw sa karera ng mga tricycle na kalabaw lang ang tumatanda. Malakas pa ako. Tatalunin ko pang mga yon. Kahit pa sa 7 beses niyang pagsali sa off-road competition, lagi raw siyang olats. Palay tumba ko yun. Sugatan. Grabe lang po yung nasugat po. Nabiyak po. Tumama yung pa ako ron. Kaya ang kanya raw mga anak, tutol sa pagsali niya ngayong taon. Kasi ayaw nila maglaro ko. Baka, siyempre alam mo na yun, ma'am, aksidente. Pero si Tatay Lakay, never say die. Sabi ko, hindi. Kaya-kaya po na. Sabi ko, pagbigyan nyo lang ako. Masaya na ako kahit hindi ako manalo. Basta makalaro lang ako. Lalaban ako. Number 1 is the capacity and capability of the vehicle, na ito ay dadaan sa off-road. Number 2 is the audience area to buy with barrier, na pagka nagkaroon ng failure, they're fully protected. Walang other outside injury. Number 3 is the fitness of the rider, as much as yung skills niya how to drive the vehicle. Para sa kaligtasan ng racers, may medic na nakaantabay.
Nandito ang aming ambulansya at ang aming team para suportahan po ang programa sa anumang aksidenteng mangyayari. Meron daw silang sinasabing waiver para just in case na may mangyari. Kasi sa ayaw nila magsuot ng helmet actually dahil mud racing, naiilang daw silang gamitin ito. Bawat sulok po ng racetrack ay sinisigurado po namin na may nakatao para in case po may mangyaring problema ay agad po namin matutugunan. Sa unang round, ang 21 mga kalahok, isa-isang sasabak. Ang 10 may pinakamabilis na oras na matapos ang racetrack, pasok sa next round. Sa unang salang ni Tatay Lakay. Nabalahaw agad siya sa putik. Namatayan man ang makina. Tuloy ang laban. Pero pagdating sa huling obstacle, muli siyang lumubog. Kaya si Tatay Lakay, ligwak sa unang round. Dahil hindi ako naksadyan. Habang ang defending champion na si Robert, minanilang ang racetrack. Kaya pasok siya sa top 10 at uusad sa second round. Pero wag daw pakampante si Robert dahil ang pinakamahigpit niyang makakalaban, ang driver at mekaniko ring si JRP. Malaking bagay po na mekaniko ka na tapos driver ka pa. Kasi po alam mo po, halimbawa masiraan ka sa laro, alam mo yung kung anong kakalikutin ka agad. Nakikipagkarera raw talaga ng motor si JRP. Pero unang beses siyang sumalang na tricycle ang kanyang dala. Yung tricycle po, pag konting pagkakamali lang, talagang madidisgrasya po. Pwede tumaob sa'yo, kailangan magaling ka bumalance. Kabado man, meron naman daw nagpapalakas ng kanyang loob, ang kanyang misis na si Marjeline. Basta po pag rider, talagang sweet. Angkas kay misis ko kahit saan. Dapat niya, hindi pwedeng wala. Galingan mo! Gagawa pa tayo ng baby! Sa ikalawang round, si JRP na naka-helmet pa, halatang nahirapan. Konting pagkakamali lang na liko, talagang matatabunan ka po ng sidecar. Pero natapos pa rin niya ang racetrack sa loob ng 5 minutes and 22 seconds. Kaya pasok siya sa top 5. Samantalang si Robert nagpalit pa ng gulong bago sumalang sa second round. Natapos niya ang race sa loob ng 5 minutes and 32 seconds. Pasok din siya sa final round. Binago nila, inatras po nila. Kaya po ngayon, nahirapan po ako. Ngunit ang binabantayan daw ng lahat na pasok din sa top 5 ang dark horse ng race, ang jeepney driver na si Hepe. Manalo, matalo. Basta laro lang po. Hindi naman daw sa pagmamayabang, pero si Hepe, bihasa raw talaga pagdating sa motocross competition. Ito po ma'am, yung kauna-unahan ko pong sali. Kids first place, mga 13 po. Ito po yung pinakamalayo, FIM Asia po, sa Dumaguete po. One race lang po ito. Itong tatlong champion po. Lahat po ng kategoryang sinalihan ko po, puro champion. Tatlo po sila nag-champion po ako. Sa huling round, ang top 5, 4 na beses na iikutin ng racetrack. Ang may pinakamabilis na oras ang siyang mag-uuwi ng 15,000. Si Robert sumabak na sa last round. Sumunod na nagpakitang gilas si Hepe. Huli namang sumalang si JRP. Pero ang tanong, sino sa kanilang tatlo ang may pinakamabilis na oras? Ang defending champion na si Robert, bigong madepensahan ang kanyang titulo. Nagtapos siya sa ika-4 na pwesto.
Ginawa ko naman po yung kaya kong gawin eh. Coming in at second place, ang mekanikong si JRP. Nag-uwi siya ng 10,000 pesos. 3 seconds na lang yung agwat, hindi pa kinaya. Pero okay. Masaya po na may uwi sa pamilya. At ang kampyon sa Tricycle Off-Road Challenge sa taong ito, ang tsuper ng hari ng kalsada o ng jeep na ngayon hari na rin ng toda, si Hepe. Kaya bigyan ng 15 milyan. 15,000? Ngayon lang po talaga pinalad. Masaya po kasi hindi po namin talaga hangad na mag-champion eh. Libangan lang po eh. Pero sa mga hari ng toda, paalala lang po. Sa racetrack lang dapat beast mode, hindi sa kalsada. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.